Hawak na umano ng Office of the Ombudsman ng karagdagang listahan ng mga high-profile individuals na sangkot sa manual flood control project scam sa Bulacan at Davao Occidental. Kunin natin ang update at karagdagang detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Ali, sabi ng Department of Public Works and Highways ay tuloy-tuloy pa rin yung pagsiyasat nila dito sa mga posibleng anomalya sa iba't ibang pang proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dyan, itong recent lang na proyekto sa Davao Occidental na pinoseso yung nasabing proyekto pero wala naman talagang naipatupad na nasabing proyekto. On track naman ng DPWH na matapos yung mga nakatenga pang proyekto sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na yung may kaugnayan sa flood control project. Nagsumuti muli ng karagdagang pangalan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na paong mga high-profile individuals sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control project sa Bulacan at Davao Occidental. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, may isinumite silang 2 bagong manifestation sa Ombudsman 2 linggo nang nakalipas. Pero meron kami mga dinagdag, may high-profile individuals doon. Anya, may mga dinagdag na high-profile individual sa mga kaso sa Bulacan at Davao Occidental. Ngunit ayaw niyang pangunahan daw ang anunsyo dahil ang ombudsman ang maglalabas ng opisyal na detalye. Bukod dyan, nakatakda magsumite ang DPWH ng isa pang manifestation sa ombudsman sa loob ng linggong ito kaugnay naman ng kaso sa Cebu. Patuloy naman ang koordinasyon ng DPWH at ombudsman sa investigasyon sa mga umano'y maanomalyang flood control projects. Tuloy-tuloy siyempre ang ugnayan namin sa Ombudsman at sa DOJ. Tuloy-tuloy pa rin yun. And sa last meeting namin sa Ombudsman, nagpe-prepare, in fact alam ko may announcement ata this week kasi may mga sinabit kami mga bagong manifestations sa Ombudsman. Ayoko lang pangunahan kasi ang usapan namin ng Ombudsman, silang mag-a-announce. Binigyan din ang pagbabago sa kultura ng DPWH kasamang performance-based promotion, pagre-recruit ng bagong mga empleyado at pag-iwas sa korupsyon. Kasabay niya ang pag-anunsyo naman sa mga bagong mga district engineers at assistant district engineers kapalit ng mga naalis sa ahensya. Inihayag din ng ahensya patuloy na pagtapos ng mga nakatenga pang proyekto kabilang dyan ang pagsasaayos ng nasirang bahagi ng Maharlika Highway bagong mahabang bakasyon. Magkakaroon ng temporary patchwork at long-term rehabilitation sa 4 na rehiyon. Tanging malalaking kontraktor lamang ang papayagang sumali sa bidding gamit ang foreign consultants at modernong teknolohiya. Ag-EDSA, malapit na nila sa 50% ang Phase 1 ng busway, target ang carriageway sa Mayo 2026 at sidewalk sa July 2026. Phase 2 ay nasa huling preparasyon naman para sa procurement. Yung pagtatapos ng mga matagal nang nakatenggang mga proyekto, no, yan din yung actually this is the priority natin ngayon, no? And in a couple of weeks I will also be presenting the new budget formulas and new budget plans for 2027, and this will play a major part in that. Samantala, Ali, sa bahagi ng ombudsman, isinama na ang ng ombudsman bilang respondent ang mag-asawang kontraktor na si Pacifico Curly Discaya doon sa 96.5 million na ghost flood control projects sa Davao Occidental. Kaugnay pa rin ang kasong isinampayan laban sa kanyang misis o asawa na si Sara Discaya. Ay naman kay Assistant Ombudsman Miko Clabano, naghain na ng manifestation ng DPWH para maidagdag sa Discaya matapos makatanggap nga ng mga affidavit na nagsasaad na may kontrol umano ito sa mga kumpanyang sangkot dito nga sa nasabing proyekto. Noong Disyembre 5 pa nang nagsampa ng kasong graft at malversation ng Ombudsman laban kay Sara Discaya at 8 opisyal ng DPWH. Ang proyekto, Ali, ay idineklara nga tapos na, subalit lumitaw na hindi naman ito kailanman na ipatupad, Ali. Okay, Erlo, para sa yan yung revetment project nga sa Davao Occidental, ano? So sa kasong yan, 96.5 million ghost control project. Yung kanyang misis na si Sara, nakakulong na, hindi ba? Sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Pero itong si Curly Discaya hanggang ngayon, nasa Senate detention pa rin, hindi ba?
Ali, nasa pagkakalaga pa rin siya ng Senado sa gayon, no? Pero mag-aantay tayo ng ilang mga developments pa kung posible dahil nga dito sa bagong development nito ay mailipat na ito ng mismong detention facility. Pero it depends pa rin doon sa makakalap na karagdagang ebidensya ng Ombudsman maging ng DPWH kung ito ba ay medyo mabigat at kailangan ng ilipat talaga doon sa talagang medyo mabigat din na kulungan o mananatili ito doon sa pangangalaga ng Senado, Ali. Oo nga, dahil tayo ay may due process. Ano ngayon ang mangyayari kay Curly Discaya? Ngayon na rinikomenda na nga ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na sampahan na ng kaso, no? Kasuhan na si Curly. Kaugnay ng 96.5 million na flood control project niya, na ghost, no? Ano ang susunod na mangyayari ngayon pagkatapos ng rekomendasyon na yan ng DPWH? Well, Ali, sa lalay pa rin ang DPWH sa Ombudsman o kung ano magiging pa siya dito kay Curly Discaya. So, ang sabi ka ni Secretary Vince Dizon kanina, ayaw niya pagunahan yung magiging desisyon ng Ombudsman kaugnay nga dito sa bagong development sa kaso nito ni Curly Discaya. Pero according dun sa mga ebidensya na nakalap daw ng DPWH na inendorso na nga sa Ombudsman, mukhang may magkakaroon ng another development patungkol nga dito sa kaso na ito ni Curly Discaya. Hindi lang nila mabanggit pa sa ngayon kung anong mangyayari dito kay Curly Discaya, kung aalisin na siya doon sa Senado para ilipat doon sa mas medyo mabigat-bigat pa na kulungan, Ali. Okay, parang kasi yung bungad mo kanina, hanggang Discaya na lang ba muna tayo? Kasi parang medyo anticlimactic yung dating na akala mo kung sino yung talagang high profile na pangangalanan ng individual eh. Bukod sa mga Discaya, wala pa bang hagingan na ibang mga pangalan na medyo talagang high profile na matatawag? Well, sa gayon, Ali, sabi nga ni Secretary Vince Dizon, no, hindi pa naman dyan nagtatapos yung kanilang pagpasa ng mga another na pagalan na posibleng sangkot pa rito sa mga katiwalian. At possible sa mga susunod pa na araw, may another na names ulit na sila ipasa na pawang mga malalaking tao ito, Ali. Pero hindi pa totally binabanggit sa atin ni Secretary Dizon kung ito ba ay kung saang departamento ng gobyerno o ito ba ay nasa sa mga iba pang government department. Pero mag-aantay tayo ng another development patungkol dyan dahil tiniyak niya na hindi lang dyan magtatapos siya at posibleng may masundan pa, baka may masunod pa ng mga pangalan na sangkot dito sa maanumalyang flood control projects, Ali. Okay, mukhang yung Cebu, yung mga maanumalyang mga flood control projects sa Cebu naman ang isusunod. Maraming salamat, Erlo Bringas, nag-uulat live.